This is a National Rally for Peace. Di ba? So, nagkikisa ako sa ating mga kapatid ng Iglesia ni Cristo na makipag-rally tayo for peace. I am here not to be endorsed. I am here to join. Bilang isang Pilipino, nakikisa ako sa purpose nitong rally na ito. Ako'y Ayan na mga kababayan, itong si Senator Bato ay lumutang sa gaano ba ito katotoo mga kababayan? At ito pa, si Marcos Jr. ay ipapa-hair follicle drug test ng Prime Minister ng Canada. Gusto nyo ba ito mga kababayan? O isa rin kayo sa gustong mag-request na bago umutang si Marcos Jr. ay ipa-hair follicle drug test muna? At ang kaso ni Senator Marcolita mga kababayan, mukhang na mabilis pa sa alas 4, madidismiss ito mga kababayan. Mayroon po tayong papanuorin na video sa isang batikang abogado. Ipapaliwanag po niya kung gaano ito ka-imposible na kaso kay Senator Marcolita. At kabayan, tumutok ka dahil sa bandang dulo. Baka mahagip pa natin. May good news tayo sa Davao City. May good news po mga kababayan sa Davao City na nagaganap. Yan po ang lahat ng ating pag-uusapan yan. Kung hindi ka po aalis at ipagpapatuloy mo pong panonood hanggang dulo ng video ito, malalaman mo po ang buong detalye. Bago yan, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa aking mga video. Kung bago ka lang ngayon, pakisubscribe mo na kabayan at pakipindot mo ang notification bell all at garantisadong walang bayad yan. Tatanawin ko naman na malaking utang na loob sa akin yan. At tuloy na po tayo sa detalye ng ating pag-uusapan. Ito po si Senator Bato mga kababayan, kung inyo pong makikita, di ba? Hindi natin alam kung luma itong video na ito o AI ito. Kung AI ito, kahawig na kahawig. Katulad nga ng kay Saldi ko, di ba? AI, di ba? May nagsabi, AI lang daw yun, pero kahawig na kahawig eh. Ang galing ng pagkakagawa ng AI, pati boses niya, pati mukha niya, pati surrounding background, di ba? Ngayon, ito kay Senator Bato, ganun din kaya ito? AI lang din? O kung AI man ito, kung hindi man to sa Senator Bato, ang mensahe ba ni Senator Bato ay totoo? Totoo naman mga kababayan, di ba? Sa tingin ko Senator Bato ngayon, hindi siya tatago sa ICC. Alamang nandyan yan, makikijoin yan mga kababayan. Sigurado yan, makikijoin yan kasi wala yan sila iwanan nila Senator Marcolita. Sila po talaga ang mga totoo may pagpapahalaga sa prinsipyo at dignidad. Samantala, eto na. Pag-uusapan na po natin ngayon ang sinasabing prinsipyo at dignidad man lang din. Pero bago natin, saan ba? Tama, diretso na tayo sa Canada mga kababayan. Ito sa Canada, ito mismo si Mark Carney, siya pa yung Prime Minister ng Canada. Canada is negotiating a free trade agreement with the Philippines, sabi dito. Itong post niya na ito mga kababayan ay umani po ito ng 105,200 reacts at 17,400 ang comments at 3,000 ang share. Punta muna tayo mga kababayan. Ito po Canada is negotiating a free trade agreement with the Philippines. Yun po yung pinaka-title nito, At natin ang caption, yung may little lady. Kunin natin itong yan. Mas maganda yan. Eto. May isa pong pumukaw sa atensyon ng taong bayan. Ito pong comment section niya. Ito po, si Licar Aragriv. Pero binaliktad lang ito, Ricar. Baliktad lang ito. Sabi dito, Sir, we Filipino demand him for a hair follicle test. Can you do it before you go any trading or negotiations? Patay ka diha, Marcos Jr. Bago ka daw, makipag-negotiate dito sa Canada, ay kailangan magpa-hair follicle drug test ka muna. Kasi baka bumaya hindi matino itong ka-trade mo, Mr. Prime Minister. Baka naman tingnan na natin ang iba pang mga comment So yan,
Yan yung isang pumukaw sa atin na comment. Yung react muna mga kababayan, nasaan na yung mga react? Lang ha? Yung react muna. May mga reaksyon. Ito, yung mga tumatawa, emoji. Ayun! Ay, grabe mga kababayan, no? Yung emoji po nito, 66,000 ang tumawa. Biruin mo, Prime Minister ka ng Canada. Post mo, napakaganda naman, maayos naman. Negotiation between two nations, no? Canada, Philippines. Pero pinagtawanan ka, di ba? Di ka ba maano nito? Siguro, alam mo, pagka yung yung social media team siguro ni Prime Minister, baka titingnan talaga ito mga kababayan. Kasi biruin mo, siguro ito na yung kanyang pinaka most engagement na natanggap sa kanyang post, at nagkaroon siya ng 66,000 na haha or pinagtawanan ang kanyang comment ay yung kanyang post na ito. Tapos ayun po mga kababayan, 27,000 lang ang nag-like at ang nag-heart 10,000. So ibig sabihin, pag samahin silang dalawa, ay nasa alan lang. Nasa 37,000. Baka mayroon pa ditong galit. O yun, 1,000 pa yung galit eh. So, mayroon pang naluha, 131. So 1,000. Sabihin mo lang kanya na itong care at saka itong napawaw, kanya na yan. Pero itong galit at saka itong lumuha at saka itong tawa, hindi po ito kay Prime Minister pabor. No? Mga kababayan, 1,000 yung galit. Pero mo, wala ka namang ginawang mali siguro Mr. Prime Minister Mark Carney, no? Pero bakit ganito yung tao? Siguro tingnan mo rin ito, no? Dahil ang aming presidente na si Marcos Jr., siya yung nakakapsyon mo dyan, abay nakaani ka ng matinding pagtatawa. Pinagtawanan ka ng 66,000, 1,000 ang galit na galit sa post na yan. Bakit sila galit na galit na mga kababayan? O, ito, tingnan natin ang ibang mga komento dito ng taong bayan. Ay, nawala. Wala mga kababayan. Teka. Yan ako lang. Balikan lang natin. Ito yun eh. Ayan, no? Ito yung post niya, oh. Mayroon ditong nakakatawang comment mga kababayan. Ito naman, nakikiusap din ito. Sabi niya, with utmost respect, I would like to make a personal appeal. I sincerely hope that you will not allow yourself to be used by our current President Bongbong Marcos Jr. in ways that could place additional burdens on the people of the Philippines. Grabe, oh. Parang itong si Inlin Usigagan, nagbibigay siya ng babala dito kay Mark Carney, no? Basahin nyo lang po mga kababayan ang comment section po nitong kasi kaya screenshot nyo na lang po kasi ang haba English eh. Nagkakabakil ang aking sininsilyong English eh. I once had the privilege of serving your family in your household in London. During that time, I found you, Ma'am Diana, and your children to be kind, humble, and respectful toward your staff. That left a lasting impression on me, and I remain grateful for that experience. Ayun na mga kababayan. Nagbibigay na siya ng babala, oh. I sincerely hope that you will not allow yourself to be used by our current President Bongbong Marcos Jr. Naubo ako doon, binanggit ko lang. Ibig sabihin, mga kababayan, sa maiksing salita, seryoso siyang umaapila na sana wag magamit itong si Prime Minister nitong aming presidente na si Bongbong Marcos Jr. para magkaroon na naman ng additional burden kasi mangungutang na naman po ito eh. Mangungutang na naman po ito si Marcos mga kababayan. Tandaan po ninyo ha, 7 trillion na naman po ang kanyang target na budget dito sa 2027. Grabe, magkano na naman kaya ang isasilid nila sa malita dito mga kababayan. So ayan po yung mga comment section. Ito pa. Mayroon ditong nakakatawang comment. Ang daming pong comment dito mga kababayan na talagang matatawa ka eh. Isang comment dito na freebie pa si freebie daw yung si Little Lady. Ito. Can please, sabi ni Daily Kuro, can we please trade him BBM for some bucket of snow or you can have him all for free. I'll give that little lady as a freebie as well.
Ito daw mga kababayan, ayan. Oh. Dito sa post na to mga kababayan ha, yung comment na ito, ayan no, sabi dito, can we please trade him BBM? Si BBM daw ipagpapalit namin for some bucket of snow. Mga isang bucket ng snow, yung yelo sa kalsada. Pwede ba? Or you can have him all for free. Sa'yo na lang daw yan si BBM. Libre na. At ito, take note ha, hindi lang basta libre. Mayroon pang freebie. We'll give that little lady as a freebie as well. Salamat, Shopee! Siguro ito si Prime Minister Cardney kung ano ito, tawag nito, yung nag-order ito ng Shopee. Mapapasalamat Shopee ito. Salamat Shopee! Mayroon akong freebie. Little lady. Kayo, maangal kayo, walang prebe ito. Gusto nyo prebe na ito. Sabi ba dito ni Mark Lowe, Mr. Prime Minister, sir, please don't turn off the comment section. This could be your most engaged post ever. That little lady for a prebe got me. Sabi naman ni Roselyn Deloso. Anong value talaga? Sorry ha, hindi, nagbabasa lang po ako, natutuwa. Grabe kasi ito mga tao to, nagko-comment to. Akala mo epic na yung comment na ano no? Yung hair follicle, di ba? Ito yung hair follicle. Sir, we Filipino demand him for a hair follicle test. Can you do it before you go any trading or negotiations? Ayan. Sabi pa nga nito ni Jewel James Japay, in the Philippines, he was so scared of the INC demonstration. He blocked the entry towards Malacanang and escaped the Philippines by masking it as a state visit to Canada, only to be met with another demonstration. This time, he has no barriers and he is now front and center with all of the yelling, I love this for him. Nakatakas siya dito sa Pilipinas, nagbarikada, razor wire, barbed wire, lahat kung ano-ano nakaharang, container band, hinarang sa palibot ng Malacanang. Nakita naman po natin, nagpunta tayo doon. Tapos, hindi siya magalaw, walang makakalapit sa kanya, mga protesters. Pero pagdating sa Canada, ayon. Harap-harapan. Harap-harapan mga kababayan. No? Harap-harapan siya doon, muntikan siya doon makuyog. 'Di ba, mga kababayan? So, yan po yung yun po yung mga dami pa nitong mga comment section dito, mga kababayan, no, na ang nakakahiya. Nakakahiya bilang maging Pilipino dito sa mga comment na to. Ayan no. Hair follicle drug test talaga yung isa sa ano. Ayan no, ito si hair follicle talaga. So ayan mga kababayan, puntahan nyo na lang po itong post na ito ng Prime Minister na umani po ng napakalaking react no ng mga tumawa. Pero yung tumawa 9 ilan ang tumawa? 66,000 ang tumawa mga kababayan. Oh, 68 na pala, 68,000 na ang tumawa. Nadagdagan ng 2,000. So ayan mga kababayan, kayo yung masasabi diyan na si BBM ay mayroon nag-comment na ang Mr. Carney, yung Prime Minister, ay pwede daw po ba ipa-hair follicle drug test mo muna ito si BBM bago kayo makipag-deal. Sabi naman ng isang kababayan natin, baka naman pwede Mr. BBM, Mr. Prime Minister, mag-ingat ka sa pakikipag-negosyasyon dito kasi nga another burden na naman ito, another dagdag kahirap na naman sa bansang Pilipinas kasi mangungutang na naman siya. Yung isa naman, hair follicle drug test, yung isa naman, mayroon pa nga ako nakabasa, dyan na lang daw sa inyo, Mr. President, Mr. Prime Minister, itong si BBM.
At yung isa naman, ipalit lang daw ng ano, isang bucket ng ice snow. Tapos may freebie pa yung little lady. Kayo ba, kung kayo ang Mr. Prime Minister ng Canada, tatanggapin nyo ba yung freebie na yan? Tanggapin nyo na, wag kayong choosy kayo. Choosy na. Wag na kayong choosy. Bueno mga kababayan, lipat na tayo rito kay Senator Marcolita at dito kay Boyeng Rimulya. Boyeng has admitted the first time ito, no less than the ombudsman. Kita nyo mga kababayan, so mukhang si Boyeng admitted na. Madidismiss ito kaagad mga kababayan. Panoorin natin. Bilang veterano sa paghahain po ng kaso, mga corruption charges, ano po masasabi niyo po dito sa posibleng kasong kakaharapin ni Senador Rodante Marcoleta? Alam mo, sa 29 years kong bilang election counsel and appellate litigant, ngayon ko lang narinig na merong ganyang klaseng kaso. I have reviewed jurisprudence on that. Not a single case was ever decided by the Supreme Court wherein ang election campaign contributions ay kinonsider na covered ng plunder law, which is Republic Act number 7080. If you read section 1D ng Republic Act 7080 or ang plunder law, hindi po covered. Wala ni isang elemento na or sitwasyon na pwedeng gamitin para saklawin or i-cover itong election campaign contributions. Kita nyo mga kababayan, ano bang sabi ang batas na ito? 70-80? Ang alam ni Boyeng, hindi pala 70-80. 80-80. Pinanganak po ito ng 80-80 mga kapartner, mga kabirat. Mga kapartner, mga ka-BMR, mga ka-DDS. Pinanganak po ito ng 80-80, di ba? Oh, parang ito si Gagong si Gadon, di ba mga kababayan? Ayun, disbar. Kasi nga, buo po rin 80-80 rin mga kababayan, di ba? Ito, 70-80. Ulitin nga natin, 70-80, hindi 80-80, Boyeng. Campaign contributions ay kinonsider na covered ng plunder law, which is Republic Act number 7080. Ayan maliwanag, yung plunder law pala ay Republic Act number 7080, hindi po 8080. 8080 yata kasi natin. Hindi, imbes na 7080, 8080 ang naintindihan pala ni Boyeng mga kababayan. Naku po. If you read section 1D ng Republic Act 7080 or ang plunder law, ang plunder law pala ay 7080 talaga, naulit pa Kung basahin mo daw, yung plunder law 7080, wala ito, hindi ito pasok doon. Kaso, instead na 7080, ginawa niya 8080, Sir Attorney. hindi po covered. Wala ni isang elemento na or sitwasyon na pwedeng gamitin para saklawin or i-cover itong election campaign contributions. So napakalaking kalokohan ito, and no less than the Ombudsman Office of the Ombudsman has admitted na first time ito. The more they should not file this because it is of doubtful validity or legality. Kwan yan, tsamba-tsamba yan or guesswork which will violate the right of due process of Senator Rodante Marcoleta besides constituting selective persecution or justice. Bilang veterano sa paghahain po ng kaso, mga corruption charges, ano po masasabi niyo po dito sa posibleng kasong kakaharapin? So mga kababayan, ito po si Attorney Luna mismo ay ni-review niya yung mga jurisprudence. Wala daw kahit isa na decision yung Supreme Court tungkol dito sa election campaign contributions na na-considered covered by the plunder law. Hindi pa pala nagkaroon ng kahit isa mga kababayan na decision ang
ang ito pong Korte Suprema nung kanyang ni-review ang mga jurisprudence. Wala po palang jurisprudence na kailanman itong campaign contributions ay naging napasok sa plunder. Wala pa. Kaya si Boying mismo, mga kababayan, ay admitted na ito daw po ay first time. Kauna-unahan lang ito. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ito, may indikasyon lang ito na gumawa lang sila ng sarili nila. Sabi nga ni pangalan nito, si Bendalo Erwin Tulfo, sometimes we have to bend the law. Am I right, Mr. Justice Secretary Boying Rimulya? Sagot naman si Boying Rimulya, yes, sir. To evil, to please, kanino? Hindi po sa people. Sa baki at saka sa bangag. Diba, mga kababayan? So yan, mahirap po basta patunayan. Kaya siguro, tiningnan ko po, mga kababayan, no? Tiningnan ko yung, teka lang ha, tiningnan ko po, pinanood ko itong Saganang Mamamayan, hanggang natapos na lang po ito. Kasi, ito hanggang natapos ko na lang po ito, inabangan ko kasi kung mayroong sasabihin si Senator Marcolita dito sa kanyang kaso ngayon na inano nitong ni Boying or ombudsman. Wala akong nakitang napakaano ni Senator Marcolita, yung bang ibig sabihin kung maaliwala sa mukha ni Senator Marcolita, ibig sabihin hindi siya nababahala. Ano, mga kababayan? Walang pagkabahala sa kanyang mukha dito. Normal na normal, mga kababayan. Pinanood ko po ito halos. Nabuo ko po itong panuorin ito bago ko magkuha ng video ngayon. Diba? So tinitingnan ko, relax sa Senator Marcolita, hindi siya nababahala. Kasi alam niya, bilang isang abogado, alam niya na wala itong katuturan ng ikinaso sa kanya. No? Maraming beses na natin ito natalakay. Alam niyo naman na mismo ako, nakaharap ko si Senator Marcolita, kwento niya sa amin anong nangyari dito sa kanyang kaso na ito, di ba? So, isa lang ang punto dito, mga kababayan. Ibig lang sabihin nito, kahit pa nagtutuloy-tuloy ito ngayong, ito, hula ko lang kahit nagtutuloy-tuloy itong, hula ko lang at saka opinion ko lang hindi ko naman sinasabing, sorry, hula or analysis ko lang, or opinion ko lang wala pa akong sinasabing ganito talaga. Ito sa akin lang na, hindi kaya malamang na dahil nga napos na ng INC, si Marcos Jr. ay lumipad na sa Canada, napalatag na mayroon na silang nabuong kasunduan. Na ito ngayon, kumunga maingay, itong ginagawa kay Marcolita na pagsasampa ng kaso, tinuloy lang ni Boying. No? Siguro, ito sa atin lang sa akin lang siguro ituloy lang namin ito, total. Alam ko naman na mahina ito Alam ko naman na hindi ito papasa doon sa Sandigan Bayan. Pero para lang, for the sake of arguments, dahil nga sa naipano ko na ito noon diba? Diba masyado itong balitang-balita Kasi mga kababayan, masyado kasi ngalata si Boying Biruin mo, kitang-kita, pagkalaban ka or critical ka sa administrasyon na ito, kulong ka agad, kaso ka agad, plunder ka agad. Pero pagka bumaliktad ka, sumipsip ka sa kanila, si Joel Villanueva, Chris Escudero, matik, walang kaso, hindi ka agad makakasuhan, mga kababayan. Ngayon, dito sa INC, siguro, mga kababayan, dahil nga sa ang INC, mayroon pong mga tao na handa pong lumabas sa kalsada, ayan, hindi po nila basta-basta kaagad na isampa itong kaso. Or kahit maisampa nila ito, alam nila na mapupunta lang ito sa dismiss or mababasura lang. Yan ay opinion at pananaw ko lang, mga kababayan, analysis ko lang. Kaya siguro si Senator Marcolita, relax na rin. Diba? Tingnan nyo nga ito, diba? Balikan nga natin ito. Mismo itong abogado nga na si Attorney Luna, 20 years na kanyang pag-experience ng pagiging abogado litigator,
wala daw po siyang nakita, ni-review niya itong jurisprudence ng tungkol dito. Not a single case na mayroon pong nadesisyonan ng Supreme Court tungkol sa ganito. At sinabi rin ni Boyeng, this is the first time. Aminado si Boyeng, mga kababayan, na ito ay first, parang ano pa lang ito, parang, tawag nito, para bang sinusubukan. Meron pa isang term dyan eh. Para bang tinitesting pa lang ni Boyeng, para bang, yun, tinitesting pa lang niya kung anong mangyayari dito. Parang ganyan yan. So, alam niya na, naman ito ay wala tayong patutunguhan kundi basura. Siguro ganun lang yung nangyari, mga kababayan. Kaya yung INC ay tumigil na rin sa pag-rally. Diba? Dahil nga siguro, may paunawa na siguro sa kanila. Sige, tutuloy lang namin ito. Ipapay lang namin itong kaso na ito. Total, mababasura din naman to sa ombudsman ay sa Sandigan Bayan. After all, mga kababayan, tapos na yun sa Kumilik eh. Wala nang kaso sa Kumilik eh. May basura na nga eh. So, mapapasura din to. Diba? Again hindi po ako rito nagsasabi para sabihin ito talaga yung ano ng INC. Hindi. Ako, ito lang yung parang nakikita ko lang analysis na mayroon na talaga dito sa likod nito na hindi natin alam na kasunduan na naganap. Kung kasunduan man ang tawag dun, or hindi man kasunduan yun, basta parang unawaan na lang na, sige, ituloy lang naman natin ito kasi alam naman natin na maano yan, tawag nito, yung madidismiss ito kasi nga mahina itong kaso na ito. Tuloy lang natin para makita lang ng tao na kami, hindi kami mapahiya. Di ba parang ganun, mga kabayan? So yung INC, sige, yan nyo na yan. Yan na yan. Pero pagka itinuloy ninyo ito, at tuluyan ninyo at talagang hindi nyo ito ibasura, mabilis pa sa alas 4, babalik uli ang INC, magrarally. Mga kababayan? Ito tingnan natin itong si Attorney Mike Coferario na isa rin sa nagpunta dyan sa rally. Ito, mga kababayan. Yan. Sabay-bay, Attorney Mike. Nawala yata yun Nawala. Mainit-init pang balita, sinampahan na ng kasong plunder ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Para nga sa detalye mula sa Sandigan Bayan, may express report si Camille Samote. Camille, anong detalye dito sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman? Yes, Nikki, formal na nga na isampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. At sa mga oras na ito ay kapag natapos na nga yung pag-receive ng mga dokumento ay agad din na iraraffle itong kaso. Nasabi na natin kanina, hindi, raffle na yan, nandun nga sa 3rd Division, di ba, mga kababayan? Ito muna, punta natin si Attorney Mike Coferario. Po si Attorney Mike Coferario, pag-usapan natin yan. Alam niyo, kagabi ay nagre-ready na ako na bumalik na muli sa Maynila para sumama sana sa pagrarally ngayong araw na ito. Akala ko aabot ng hanggang Biyernes yung rally, pero kagabi ay sinabihan na ako. Yan mga kababayan Mismong itong si Attorney Mike Coferario, nakahanda rin siya hanggang Biyernes ngayong araw na ito. Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, kung paano ang INC lumikha ng sorpresang rally na walang nakaalam, o pwede rin nila itong tapusin ng mayroong mga nakaalam pero bigla din, anytime pwede nilang gawin ito. So, ibig sabihin, mayroon talaga silang komando, mayroon silang pwersa na pwede nilang bitbitin at pwede nilang hugutin, pwede nilang at pwede nilang ilabas anytime. Di ba? Ito, si Attorney Mike Coferario, hindi ko alam kung INC din siya. Alam niya talaga hanggang Biyernes, di ba? So bakit tumigil na kagabi? Diba? So, sa madalit sabi, mga kababayan, maaaring makunik talaga ito dito sa maaari na mayroon na talagang dito, behind dito na, di ba? Isasampa lang, ngayon nga, sinampa nga, di ba? Raffle na nga, pero
ang patutunguhan nito ay basura dahil wala pa pong ganitong jurisprudence na ginamit po or nangyari na ito pong tungkol po sa eleksyon ay plunder. Wala po sa plunder yan eh. Hindi po pwedeng plunder dyan. Tuloy natin. Ako na nagpasabi na ang pangunuan ng INC na tatapusin na nila yung pagrarally last night. So, hindi na ako nakabalik sa Maynila. At yung unang araw pa lang papunta doon, it took me about 10 hours na drive back and forth. Kaya nakarating ako sa bahay, mga pasado, 2:00 na ng madaling araw. Medyo nakakapagod. Pero sulit naman, hindi po tayo nabigo. At ito ang mensahe natin sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, sa yung mga Duterte supporters na nagpunta dyan, mga taga-suporta ni Rodante Marcoleta, at yung mga iba pang mga grupo na naniniwala sa isang makatarungang lipunan na hindi dapat wine-weaponize o ginagamit ang mga institusyon ng pamahalaan para gagamitin laban sa mga mamamayan ito. Anong na-accomplish ng Iglesia ni Cristo? Well, for one, the Iglesia ni Cristo has put on notice this government na hindi uubra itong ganitong sistema na hindi sila i-oppose ng mga mamamayan. Alam ko maraming mga tao ang nag-oppose dito sa sistema na ginagawa nitong pamahalaan. Pero salamat na lang din sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at sila ay namuno ng ganitong pagkilos. Sinasabi nila protection daw ito para kay Rodante Marcoleta. Well, that is a prerogative of the Iglesia ni Cristo. Miyembro nila si Rodante Marcoleta, at kung ang simbahan ko mang kinakaaniban ay gagawin ito para sa akin, and I will be truly grateful. At bihira kasi ang mga institusyon na nagagawa niyan para sa isang kapatid. So, maswerte si Rodante Marcoleta, si Senator Marcoleta, at meron siyang simbahan na talagang sumusuporta sa kanyang adhikain na ipaglaban ang katotohanan at katwiran. Pero nagapi nga ba sila dahil kakasuhan din naman daw si Rodante Marcoleta? Hindi po. Una, we are very confident, even Senator Marcoleta is confident that there is no case against him. At dahil ito ay pinilit lang, maari pong maaresto nila kung papayagan ng Sandigan Bayan, kung mag-i-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, maaring arestuhin nila si Rodante Marcoleta, pero baka mas lalo ninyong gigisingin ang natutulog na higante by doing that. At yung rally po na yan sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, ay umpisa pa lamang ng mga sunod-sunod na mga kilos protesta na mararanasan ng pamahalaan na ito. Isipin ninyo, mula dito sa Maynila, mayroon ding mga naganap na pagkilos naman sa BARM, protesta din laban sa administrasyon na ito. Nang dumating si Marcos doon sa Canada, protesta rin ang kanyang inabutan. Kahit saan siya pumunta, siya ay hahabulin ng protesta. Bakit sinasabi ko na hindi nabigo ang Iglesia ni Cristo dito? Because kailangan po nating balikan muli ang kasaysayan. Noon pong 1983, pagkatapos patayin si Ninoy Aquino, nag-umpisa na po ang maraming serye na mga rally laban sa Marcoses. Hindi po ito single event. Kaya sa unang vlog ko pa lang, sa umpisa pa lang ng kilos protesta dito sa EDSA, sinabi ko na sa inyo, hindi ako naniniwala na dahil dito ay bababa ng kusa si Marcos. Hindi po nila gagawin yan. Masyado po silang makapalamuka. At kailangan nila na manatili sa kapangyarihan, at hindi nila basta iiwanan yan. They are not gonna give that up without a fight. They're gonna do everything they can para pahirapan pa ang mamamayan, para mabawi yung kapangyarihan na yan mula sa kanila. Hindi nila yan basta-basta isusuko. Kasi hoda pang sangkaterbang kahihiyan ang abutin nila, kahit na pinagsisisigawan na sila sa Canada, sa US, kahit saan siya pumunta, sinisigawan siya ng taong bayan. Pero wala na yata itong epekto sa kanila sapagkat namanhid na sila dito sa pakiramdam ng mga mamamayan. But this is like music, it's like yung revolution is like music. Parang habang paparating ka doon sa dulo ng kanta, there is what you call a crescendo. Yung pataas ang pataas, yung tono, yung nota, yun yung crescendo. At sa mga kasaysayan natin ng kilos protesta, ganun din ang nangyayari.
Sunod-sunod yan, walang tigil, hanggang dumating iyan doon sa sukdulan ng Crescendo. Yung naganap po na ito sa EDSA, hindi pa po ito yung Crescendo. There is something more that is about to happen that will push the people to the brink. At ito nga po sinasabi ko sa mga mamamayan natin, hihintayin nyo pa ba na makulong si Rodante Marcoleta bago tayo tunay na gumising? Hihintayin nyo pa ba na maubos nila ang ating mga senador sa Senado upang tayo ay totoong tumaya dito sa mga kilos protesta na ito laban sa administrasyon? Alam po natin yan, nauunawaan natin yan. Napakahirap po talaga mag-stage ng mga kilos protesta na yan. Hanap buhay mo yung nakataya. Nakakapagod po, tunay po nakakapagod. Kaya po bibilib ka dito sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na ginawa yan sa loob ng 3 araw. At sila lamang ang may simbahan na may kakayanan na magpatawag ng ganyan, na mga miyembro ay tumutugon. Sadly, ang simbahang Katolika, hindi na po kaya yan. Gone were the days of Cardinal Sin, who had the moral authority na magpatawag ng ganitong mga kilos protesta. Ngayon, parang kahit sinong bishop sa Catholic Church yung magpatawag, walang tutugon. Hindi sila susunod dahil alam na nila kung anong storya dito. Ang nangyari po sa huling 3 araw, ito po ay bahagi lang ng marami pang mga serye ng pagmumulat sa mga mamamayan. At sana nga po itong experience natin ito, this shared experience natin na tayong lahat ng punta dyan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio ay magbuklod-buklod lalo sa ating lahat, na alam natin na iisa ang ating tunay na pinapakipaglaban. Hindi po ito tungkol lang kay Rodante Marcoleta, hindi po ito tungkol lamang sa mga Iglesia ni Cristo, hindi po ito tungkol lamang sa mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte. Ito po ay tungkol sa ating mga Pilipino. Ang pagyurak sa ating mga karapatan, ang pagbasura nila sa probisyon ng konstitusyon at pagbababoy nila sa legal na proseso. Ito ay tungkol kay Marcoleta, oo, pero ito ay tungkol din sa ating lahat. Ito ay tungkol kay Rodrigo Duterte, tama po kayo, pero ito ay tungkol din sa ating mga Pilipino. Hanggat hindi tayo natututong makipaglaban at tumayo para sa ating mga karapatan, walang ibang gagawa niyan para sa atin. Tayo ang tunay na boses ng bayan at kailangan matuto tayong magsitayo sa ating mga paninindigan, sa ating mga karapatan. Pero tandaan po natin yan, lagi lang po tayong makikilaho, lagi tayong magmamasid, palagi tayong mag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ayan mga kababayan. So, ayan yun natunghayan nyo po ang sinasabi natin dito. Mukhang hindi po bigo ang iglesia dito. Tingin ko mga kababayan. Kasi hindi naman po pwedeng tinigil na lang kagad nila yung rally na yun kung wala po silang nakita. Sa tingin nyo mga kababayan, walang napala ang I don't think so na wala silang mga kababayan. Kaya kung ano man ang kanilang napala, kasi siyempre di ba, ikaw nga naman kung member ka ng isang samahan, gagawin mo rin ang lahat kung paano mo diba? Ang mga kasama. So ito mga kababayan, sa tingin ko lang, mayroon pong napala dito ang INC. Kahit pa tinuloy ngayon nitong si Boyeng Rimulya ang kaso dito kay Senator Marcoleta. At yan nga, ang nakikita natin, malamang ito yun. Na kahit isampayan, kung nga nakikita dito ng abogado na po ay mahina, wala pa pong ganitong si Boyeng mismo ang para ay kauna-una. So, wala po yan. Mayroon na nga sa pumilik nga, hindi nga yan kaso na-dismiss na nga yan So, malamang mga kababayan. Kaya lang ganito yon. Kung hindi po nagrally ang INC, sa malamang, kahit ito first time, kahit ano ito, wala itong problema sa kanila. Iyak, makukulong Marcoleta. Perte nga lang si Marcoleta dahil nga mayroon siyang tamahang INC. Alas lang natin dahil ordinary lang tayo, di ba?
Okay. Anyway, kahit papaano, sumusuporta naman tayo kay Senator Marcolita at sa lahat nga po ng mga senador na nananawagan para sa katotohanan, para sa pagbayan, para maimbestigahan itong totoong mga Kaya full support tayo kay Senator Marcolita at sa lahat pa na mga member ng minority. Okay mga kababayan, may good news po sa Davao. Panoorin po natin itong video na ito. So, hindi na po binabalita ng mga mainstream media, mga kababayan Hindi po binabalita ng mainstream media, is-eminay na lang po, no? Bagay, ang is-eminay, mainstream media din po. Ang problema, hanggang ngayon, suspendido pa rin ang kanilang prangkisa. Samantalang, tapos na po yung 19th Congress. Ang nagsuspindi po sa kanila ay 19th Congress. Kita niyo po ang pangbababoy po ng batas sa ating bansa, mga kababayan. Tapos na yung 19th Congress, dapat wala na yung suspension. Kaso tinuloy-tuloy pa rin po nila. Kagaguhan lang. Ang Davao City Government kung bakit napapadalas ngayon ang pagbisita ng iba't ibang foreign diplomats sa syudad. Kasama na rin rito ang mga posibleng investment na maaaring maidulot nito. Si MJ Mondihar sa Report Exclusive. Napapadalas ngayon ang pagbisita ng iba't ibang ambassador sa Davao City. Pinakahuling bumisita kay Mayor Baste Duterte si Ireland Ambassador to the Philippines Emma Hickey. Bago ito, nagtungo rin sa syudad si Swedish Ambassador to the Philippines Anna Ferry. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung bakit sunod-sunod raw ang pagdating ng mga foreign diplomats sa syudad. Yes, MJ, we are really happy and we welcome the visits of the foreign delegations recently, especially this year. As you have mentioned, we are happy to see at least around 10 foreign diplomats, ambassadors to the Philippines have visited Davao City. Just this week, we have the Swedish ambassador and the Irish ambassador who paid a courtesy visit on Mayor Baste Duterte. Ayon pa kay Davao City Information Officer Harvey Lantixe, layunin ng mga pagbisitang ito na palakasin ang ugnayan sa syudad at tuklasin ang mga oportunidad para sa investments. Anya, karamihan daw sa ambassador sa may kasamang foreign investors na nais makipagpulong sa business chamber sa Davao City. Most of the ambassadors kasama sa kanilang delegation are foreign investors also na dinala nila from their countries papunta dito sa Davao City to have discussions also with the business chambers here. The message of Mayor Baste to everybody talaga is Davao City is open and to all investors regardless kung saan kayo nagaling na country. Dagdag pa ni Lantixe, isa sa mga sektor na nakakuha ng malaking interes mula sa mga dayuhang bisita ay ang agribusiness. Most of them express interest on agribusiness, agri sector because that is also one of the assets natin dito sa Davao City. Bukod sa agribusiness, positibo rin ang mga usapan para sa posibleng investments sa renewable energy, health, and education. This week, among the discussions include investments on renewable energy and education also, and including health. So it varies depending on the interest and the specialty also of the visiting country. But then again, yun nga, we welcome this interest na pinapakita nila sa city natin. Dito sa Davao City, mas pinabilis at mas pinadali ang processing ng business permit via Online Business Permit Licensing System o BPLS at pagpapatupad ng Ease of Doing Business Act. Sa pamamagitan din ng kanilang online BPLS portal, maaaring i-monitor ang status at magbayad ng hindi na kailangan pumila. Umaabot lamang sa 3 to 10 working days ang buong proseso basta't kumpleto at walang problema ang submitted documents. Ayon pa sa city government, mas marami pang foreign dignitaries na naghayag ng interes na bumisita sa syudad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Sinagot Ayan mga kababayan, so kita nyo, mayroon pong mga ganitong balita na hindi po binabalita ng mga mainstream media. Mabuti na lang may SMNI, may SMNI na nagbabalita. Ayan SMNI mga kababayan. Ang nagbabalita ng mga good news. Kita nyo naman sunod-sunod ang mga pagdating ng mga iba't ibang mga ambasador ng iba't ibang mga bansa at bit-bit nila yung mga investors, investments papunta dyan sa Davao City. Kita nyo mga kababayan, mayroon pong syudad sa Pilipinas which is ang Davao City na pinupuntahan po ng mga investors. Kung ang mga Duterte po ba ay mga kurap, ay magnanakaw, mayroon pa bang pupunta dyan? Ito nga ang kakatuwa, di ba? Hindi sila kailangan mag-travel papunta sa ibang bansa para makakuha lang, makapangutang lang ng investments. Sila mismo ang pinupuntahan dito. Di ba mga kababayan? Samantalang itong si Bangag, ayan, naku po, pagpapahair follicle drug test ka ni Prime Minister ng Canada, yari ka dyan. Pag nagbasa sa comment section yan,
si Prime Minister, tapos. Hindi na makakauwi dito kasi may freebie pa. Pero mo, I will give the little lady to freebie. Salamat, Shopee! Kita mo yan, mga kababayan. So, ayan o. Kayo ba? Yan po, no? Napakaganda po ditong sa Davao City. Talagang tuloy-tuloy po ang mga pagtitiwala ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mga ambasador na may na mga investigasyon dinadala sa Davao City. Bakit? Nagtitiwala sila ang Davao City maayos, hindi corrupt ang mga namumuno. Yan ay tatak to. At kung ikaw ang tatanungin ko, kabayan, bago tayo magtapos. Bago tayo magtapos. Kung nakasakali, benta sa'yo, tanggapin mo ba ang little lady na previous? Magpapasalamat Shopee ka ba? If ever na. Joke lang yun. Ano man ang inyong mga opinion at komentaryo dito po sa video ito, huwag po kayo mahiya, i-comment nyo po dyan sa baba. Pagpasahin po natin, pag-usapan po natin at pupus. Maraming salamat. This is Channel Pansamantalang Magpapaalam. Sa tayo muli. Nabitin kayo, panood kayo sa sunod na video. Maraming salamat, Pilipinas.